We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito na naman po ang ating palatuntunang We Can Do It! Yan po ang lagi niyong mapapakinggan tuwing Sabado dito sa FEBC, sa DZAS at sa linggo pala. Tuwing linggo. Linggo. Ang Sabado natin dito sa ano yun? Sa GCTV 185. Oo. But kami po ay nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay. Alam nyo, nag-i-enjoy kami sa mga text messages ninyo sa amin. Maraming salamat. Sana nga ma-mention namin ang inyong mga pangalan. Kaya lang, pag ginawa namin yun, mauubos ang oras natin. Correct. Kasi marami po kayo. Well, yung mga nagsasabing nakikinig sila sa Caloocan, sa Laguna. Well, we thank you so much. Yeah. Tapos yung sa iba't ibang bansa. Yes. Right? Yeah. Maraming salamat po at yun ay nagbibigay inspirasyon sa amin sa pagpatuloy ng ministeryo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kaya maraming salamat at magandang gabi. Hindi pa kami nagpapaalam. I know. Just good evening sa inyo. Hindi pa tayo nagpapakilala. Ay, oo nga pala. Okay. Sa bagay, nakikita naman. Dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, hindi nila tayo nakikita. Pero yung nasa Facebook Live, nagkakakitaan tayo. Tama. Yeah. Ako po si Ate Maru Cepeda Javier. Ako naman po si Jonathan Mortiz at yan po, nakaantabay mamaya si Pastor Emman Orendain. Oh, yes. Welcome natin yan. Tama, oo. At kami excited na naman kami dito sa ating programa. 30 minutes lang pero ito ay isang magandang connection natin. Right. And it's impacted. Yes. Yeah. Hindi ho impacto. Impacted. Yes. Marami po tayong mapapakinggan at maiintindihan at matututunan. Right. Right. Yeah. At syempre, ang ating programang ito ay yun nga sinabi mo, pag Sabado, alas 6:30 ng umaga sa Channel 185 GCTV. Right. Pero ito naman ay mapapakinggan sa FEBC Radio TV sa Facebook at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Yun. Tell your friends about the program. Right. Appreciate it. Let us know. Pagka sa inyo po mga nakikinig, yun ho mga nakikinig at nanonood sa atin sa Facebook Live, please send us your mga messages ninyo. At kung meron kayong gustong i-share sa ating program, sabihin niyo lang sa akin at mag-usap tayo. There you go. Si Okay? Ate Maru po ang kukontak sa inyo. Yes. Well, Ate Maru, ito na yung panahon natin sa ating FEBC International. Gusto ho namin ibahagi sa inyo. Ang gawain nga po ng FEBC ay hindi lamang ho sa Pilipinas, sa mga lingwahe po na binobroadcast natin dyan. We have 10 stations sa Philippines at meron ho tayong shortwave broadcast all over. Ang coverage po niyan, as I mentioned to you earlier, meron ho tayong 17 ethnic languages na binobroadcast po. Wow, sa 17, Ate Maru. Lagi ho nating, yun pa ho ay 17 pa lang. Meron pa hong mga iba pang mga major languages dyan. Kagaya sa Cambodia, I believe sa Russia, nagbo-broadcast pa rin tayo. Because ang shortwave po ay malaking coverage. Yes. Siguro sasabihin niyo, may mga nakikinig pa ba sa shortwave? Meron po. Meron. I just want to assure you. Yes. Yan. Ito yung short na mahaba. At malawak. Short. Kaya ako shortwave. Yes. Well, anyway, ang FEBC Radio International po ay nagbabahagi ng mission for us to reach the unreached. Ito yung sinasabi nating reaching the unreached. Basahin ko uli ang Great Commission, right?
Matthew 28:18-20, all authority in heaven and earth has been given to me, sabi po ng ating Panginoon. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe everything I have commanded you. Since ang ating pong Panginoong Hesus ay nagsimula nitong Great Commission na ito, ang mga lingkod po niya ay since the apostles, the disciples, si Apostle Paul, kasama na po, ay nagpahayag ho ng salita ng Diyos to the unreached. Pero look at that, mga kaibigan, within 300 years ng pagkaalis, or before 300 years, ang then known world, yung Greco-Roman Empire, ay naging Kristiyano. Practically, naging Kristiyano within the 300 years. Pero marami pa rin ho tayong dapat abutin. Some of us might consider our unbelieving neighbor, kasi sinasabi na natin yung unreached, no? Eh, sabihin natin, baka yung mga unbelieving neighbors ko, unreached sila. Yes, they are. Pero ang definition ng unreached in submissions ay yun pong mga people groups na wala hong knowledge, gospel knowledge, available in their own language. As a result, they are unlikely to hear about Jesus unless someone outside their culture share it with them. So when we say po unreached, ito po yung mga lugar na hindi pa ho naririnig ang ebanghelyo, o posibleng hindi pa rin nila naririnig ang pangalan po ng ating Panginoong Hesus. With a world population po of 7.75 billion, 3.2 billion people have never heard the gospel. Yan po ay 42% of every living soul on earth who does not have access to the good news. At alam mo, Ate Maru, ito na-share ko na rin ito sa inyo, no? Meron hong nagsabi na 1% ng funding ng missions ay 1% lamang po ang napupunta really sa mga unreached people groups. 1% sa missions funding dito sa Amerika. And 3% ito po ay 3% lang ang mga missionaries natin ay naabot yung unreached people groups. And sabi nga this is the great imbalance. So let's think through, mga kaibigan, mga kapatid, as a church. Pag-isipan po natin yung mission endeavors natin. Kaya ang FEBC, ang iba pa hong mga kilalang naghumahamon sa missions, ay like kagaya ni Dr. David Platt, ang Joshua Project, tingnan nyo lamang you know what, I'd like to share with you I'd just like to share what Joshua Project is doing. Joshua Project is doing a great job in identifying mga people groups. Tingnan nyo po yung mga areas na yan. Okay? Ito mga unreached. Ito yung 100 largest unreached people groups. Meron tayo dyan sa India, Afghanistan, Algeria, Iraq, Yemen, Saudi Arabia. Ito pong mga areas na ito ay kung nasaan din ang FEBC. I see. Okay. So China, okay? Yan, ang laki ng number of people group dyan. And sa mga susunod pong panahon, magbabanggit pa ako ng iba pang mga lugar na kung paano umaabot ang FEBC. Like dito sa Indonesia, okay? May mga people groups po tayo dyan. And masasabi natin, we thank the Lord for technology, right? Yes. Kasi ang social media, global na, Pero it doesn't mean na lahat ay meron pong access for internet. Pero yung mga techies natin, yung mga billionaires natin, they want to do that, i-cover talaga ang buong mundo. Globally ng internet coverage, yung maka-access ang kahit sino man, which is good.
habang meron ho tayong pagkakataon na magamit itong technology ito, let's maximize it. Gamitin po natin na itong technology ito. We're so thankful, Ate Maru, ang Facebook, no? Nagagamit natin, ang YouTube nagagamit natin. Dati sa radyo, nagkakarinigan lang tayo. Ngayon, nagkakakitaan na tayo. Kaya nagkukulay na ako ng buhok. Si Ate Maru, maganda pa rin. Hindi nagbabago ang itsura. Kaya but anyway, mga kaibigan, the point is, we're reaching the unreached. Ang FEBC po ay ito ang hamon. At kung makakapunta kayo sa website din ng febc.org. Ang FEBC Philippines, meron rin silang website, no? Pero kung gusto niyo maka-access, meron tayong tinatawag na Unreached Prayer Initiative. Ito yung hamon natin sa mga churches na manalangin at magdasal sa mga unreached people groups. Sinimulan natin, actually, kasi simula pa lang natin itong Unreached Prayer Initiative na ito. Last few months, ang inuna natin ay Myanmar, ang sunod ay Mongolia, at ang susunod po, North Korea. We will be emphasizing more in North Korea. Yeah. Well, look, we're following the Great Commission. And sinusunod lamang natin ang tawag sa atin, panawagan sa atin ng ating pong Panginoong Jesus for our, the Great Commission. So yan po ang FEBC International. Pinapahayag natin sa inyo. Gusto naming bahagi sa inyo yung how FEBC is following the Great Commission of the Lord. And again, we always say, bawat isa po sa atin ay misyonero. Kung kayo po'y sumusunod sa ating Panginoong Jesus, kayo rin po ay misyonero. Tama yon. At yan, ipahayag natin patuloy na ipahayag ang salita ng ating Panginoon sa anumang kaparaanan. Marami po, may personal one-on-one witnessing tayo. Basta, if there is an opportunity, just tell them about the Lord Jesus Christ and His salvation. Well, one time or one day, si Ate Maru po mag-share sa inyo kung paano siya nagsisimula ngayon ng Bible study sa kanyang area. Wherever God has placed you, you're a missionary. Yun po ang area na pinadala kayo ng Panginoon, pinadala tayo ng Panginoon para maging misyonero and follow the Great Commission. Amen. And we can do it. Yes. No, Ate Maru, we can do it. Of course. Yeah. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. We can do it with the help of our Lord Jesus Christ. Kasi wala tayong magagawa po kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon lamang. Our special guest for today, I miss him so much. I haven't seen him for a long time. Since lockdown. pati ang connection na lockdown din, ano ba yan? Pero siya ay palagi yan nananalangin sa ministry ng FEBC. Very close din siya. So he's a very close friend of the President. Pastor na ba si Dan? Hindi pa, no? Well, pwede na natin tawaging pastor. Pastor Dan Cura. Dan Andrew Cura, ang siya sa mga staff ng FEBC. Oh, yes. Philippines. Okay. So, ang ating guest po is a very close friend in the ministry. At saka, married to Maribel Ponce, a medical doctor in the Philippines. But dito po sa California, she is a quality analyst of J&J Vision. They are blessed with 3 daughters and 1 Dachshund dog. Oh, wow. Kasali talaga sa pamilya ang mga pets, ano. Kaya ibang dating pag may aso ka talaga. Ikaw nakaranas. Dalawa.
Oo. Dalawa aso Ako natin. isa. Mhm. Hay, nako, hanggang ngayon, nasa puso ko pa rin si Doy. Yun ang pangalan ng aso mo. Oo, Doy. Doy. Kasi ako si Day. At siya ngayon ay present senior pastor of Calvary Presbyterian Church. Let's welcome sa ating programa, Pastor Eman Orendain. Pastor, welcome sa program. Maraming salamat. Maraming salamat. Oo. Pastor, miss na miss ka na namin. Ha? Oo Dapat nga. mag-lunch tayo. Ha? Nako, dapat talaga. Ako taya. Way back in the Philippines, na-meet ko to si Pastor when they had a singing group. Mhm. Ano ngang pangalan ng singing group niyo, Pastor? Noon, Ellinwood Quintet, and then it transformed to the Psalm System. The Psalm System. Oo. I think that was in the 70s pa, Ate Maru, ha? I know. At naging Gosh. champion itong mga ito. Kaya lang hindi naging grand winner. Hindi. Sa isip lang namin. Sa isip lang. puro mga lalaki itong mga Psalm System. And paki-mention nga, Pastor, just for quick, ang mga members ng Psalm System, I'd like to remember them even by names. Well, si Dan Cura is a Yes. member of that group. Sama. Yeah, si Uh-huh. Dan Cura, Tim Guloy, yung Oh, brother yeah. ko, si Ismael, Mm-mm. si Jova Labata. Oo. Of course, Jova Labata passed passed already. away Oo, now. oo. At saka si Alex Carandang. Dati 5 kami, kaya quintet. Ngayon is 6. So, Oo, so Psalm System. And they were good. Very good. si Ismael, ang Ganda ng kapatid name. ko. Oo. Yeah. Yeah. So, Well, si Pastor Eman ay pastor ng Calvary Presbyterian Church. Dati po dyan tayo uma-attend. Amen. Yes. Yeah. Pastor And- din namin to si Jonathan noon. Kaya lang nag-move tayo sa Oo nga. ibang lugar. That's Kaya true, that's sabi true. ko malayo-layo na. Pero si Pastor Eman po ay, lagi kaming magkakasama niyan. And kaya lang, mga nadestino tayo. Si Ate Maru napunta ng Pilipinas. Oo nga. Oo nga. Ako Correct, napunta correct. ng Thailand. Kami napunta ng Thailand. Pero ngayon, That's nagbalikan ulit tayo dito. Ayun. Before Amen. the lockdown. Galing. Tama-tama, Thank you, Tama-tama. Lord. Yeah, tapos Wow. kaya lang hindi pa tayo nagkakakitaan. Kaya Oo. buti nagkasama-sama tayo. Ay, Salamat no. sa imbitasyon. Oho. So nandito si Pastor Eman ngayon at sa atin namang programa every first Sunday of the month we started with a devotional thought, ano? At ito ay tinatawag natin na Samba natin. Samba natin. Devotional on the book of Psalms. And then, nasa Psalm 7 na tayo ngayon. So, pakinggan po natin ang mensahe ni Pastor Eman Orendain sa Psalm 7. Pastor, take it away. Maraming salamat, Ate Maru. Minsan nahiya akong tawagin kang Ate Maru kasi mukha akong matanda sa'yo. Oh my gosh. Pero Ate Maru ka namin. Ate Maru ka namin. Yes, so thank you for the yes. invitation. And Pastor Jonathan, thank you for having me here. And I'm happy that we can have the opportunity to share our thoughts on the Psalms. And particularly now, yung Psalm 7. I'm glad kasi we take notice now on the Psalms and give focus on its beauty, its deep theology, and just reflecting on life as it is reflected in the Psalms. Wika nga ng isang theologo, the book of Psalms is a songbook of God's people. Like the hymn books that we have now na ginagamit natin sa church. Noon nga, noong unang panahon, noong unang siglo ng Kristyanismo, sinabi mismo ni Pablo sa sulat niya sa Colossae, that the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms sa noong paman, and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. It was the early Christians who used the psalms as singing tool as they worshipped. The psalms remind us of the character of God and foreshadow that which we have now known as our Savior Jesus Christ. John Calvin, one of our Reformed theologians, called the Psalms an anatomy of the part of the soul because there is not an emotion that we cannot be unconscious of ourselves as represented in the mirror. In short, the Psalms thou draw from all the emotions of our lives
our griefs, our sorrows, yung takot natin, yung doubts, yung hopes natin, yung cares, perplexities, even complaining to God. Kasama yun sa Psalms. Sabi nga ni Matthew sa kanyang sinulat doon sa mga later part ng chapters, even Jesus used the Psalms nung sinabi niya, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why hast thou forsaken me? Galing yan sa Psalm 22 verse 1. Even Jesus quoted the Psalms. Marami tayong paborito dyan. I'm sure paborito niyo yung Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. And yung Psalm 84, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Kung kakantahin ni Pastor Jonathan yan, magandang-maganda. Praise be to God. We're looking at the Psalms. Now, our attention now brings us to Psalm 7, a Psalm of David. This is a psalm categorized a lament, and then a plea, and then later, as it unfolds, to be a psalm of confidence in God. We do not know exactly what situation David was in, but here in the Psalms, particularly 7, he is accused falsely. May mga lies, may mga innuendos. Ito raw ay sagot niya kay Cush, isang kaibigan daw ni King Saul, virtually a spy of the wicked king, sabi nila. Here is David's appeal for justice and deliverance. At ito yung kanyang lament and plea. Lord, my God, I take refuge in you. Save and deliver me from all who pursue me. Or they will tear me up like a lion and rip me to pieces with no one to rescue me. Lord, my God, if I have done this, yung ina-accuse sa kanya, and there is guilt on my hands, if I have repaid my ally with evil or without cause have robbed my foe, then let my enemy pursue and overtake me. Let him trample my life to the ground and make me sleep in the dust. Now, David here in the first verses is confident na yung mga accusations sa kanya are false. He emphasizes his innocence by accepting, sabi niya, that whatever punishment, kung ako'y nagkakamali, God may apply to him. Para bagang ngayon, sinasabi natin, you can take me to jail if I am lying. Yun ang sinasabi ni David. Malaki ang tiwala ni David sa kanyang sinasabi sapagkat ito ang katotohanan. Now finally, David declares sa gitna ng psalm, let the Lord judge the peoples. Vindicate me, Lord, according to my righteousness, according to my integrity, O Most High. Bring to an end the violence of the wicked. Kasi parang pinopursue siya ni Saul at this time and make the righteous secure. You, the righteous God who probes minds and hearts. My shield is God Most High who saves the upright. Binasa ko to sa wikang Tagalog. Maganda ang pagkaka-translate. Ikaw ay isang Diyos na matuwid. Batid mo ang aming damdamin at pag-iisip. Sugpuin mo ang gawain ng masasama at ang mabubuti bigyan ng gantimpala. Ang Diyos ang aking sanggalang. Inililigtas niya ang may pusong makatarungan. So, yun ang confidence ni David at this time. He's confident na siya ay innocent. People are waging war against him. Maraming sinasabi. And ang defense lang niya ang Panginoon. Now, the Psalms 7 started with a lament and a plea and then a declaration of confidence on God. Tatlong nagmamadaling bagay lang ang ating takeaways dito. Una, God always take the side of the righteous. Amen. Even though at times bad people are winning and making good people to suffer, in the end, God will vindicate the righteous. Minsan nga, di ba, tinatanong natin, bakit yung mga korap, yung mga magnanakaw, yung mga hindi mabuti ang mga ginagawa, sila pa yung mayaman. Sila pa yung mga nakakotse sa EDSA. Samantalang tayo na mabuti, nag-jeep lamang, napakahirap. Sila pa yung lumilitaw na pogi sa media at sa pahayagan. Ito yung sinasabi ng awit na ito. May kalalagyan sa huli ang mga ito sa impyerno. Nako talaga, matakot kayo. Doon kayo pupulutin. Sinulat nga ni Haring David sa verses 6 to 8. Arise, O Lord, in your anger. Rise up against the rage of my enemies. Awake, my God.
decree justice. In his lament, he is invoking the wrath of God on these people. Minsan, yun ang nararamdaman natin, Lord, kumilos naman kayo. Yun ang sinasabi. Minsan, yun ang nararamdaman natin. But yung Psalm ni David na ito is a confidence in God. At ang mabuti dito, may magandang nag-aantay na gantimpala sa atin, if not here on earth, sa langit. Pangalawa, God is not sleeping. Hindi siya natutulog. Sometimes we may think that God is taking His time, but God is not. He is always on time. Kaya matuto tayong mag-antay. Isa pang binanggit sa mga awit or the Psalms, Psalm 40 verse 7, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. Naalala ko tuloy yung kanta ni Gary Valenciano. I'm sure alam niyo yan. Sikapin mo, pilitin mo, hindi ko naawitin na. Ibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang uhubog ng iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Never will God slumber nor sleep when we are being accused by the enemy. Third and last, lapit na tayo magtapos. We can trust God to hear our prayers. Like David, he cried out to God, and God heard. Now, let me tell you a true story. This is a story about myself. Paspasa na lang. I came to the US August 2002, but my visa was approved 3 years earlier, 1999. Ang pamilya ko kasi nasa Amerika na. Ayaw ko pang sumunod kasi nagpapastor ako dito sa Maynila. Makabayan, alam mo na, blah, blah, blah. And sabi ng misis ko, sige, pag-isipan mo muna. In the meantime, nagbuntes. Puntang Amerika kasi mura ron. Okay, doon ang anak. Kinasal kami ni Ambel 1993. Si Ambel, US citizen. Ako, hindi ako citizen. Pagtagal-tagal, nagsa-shuttle back and forth kami dito sa Amerika and then sa Pilipinas. Sabi namin, o sige na, mag-decide na tayo. Sa Amerika na tayo. Total, I have given a lot of years to the ministry here in the Philippines. Pinetition niya ako. Na-approve, 1999. Pero sa aking medical test, baksak ako. Meron daw akong scarring, TB scarring. I didn't know that. So, 1.5 years ang delayed. Nung naka-clear na ako, ang nangyari ay, sabi nila bumalik ka na doon pero bumalik ka ng embassy pero denied ka. Na-denied ka pero hindi nila sinabi kung bakit. Then yung membro namin doon sa church na pinagsiservan ko sa Ellenwood, US Embassy Consul pala at sinabi sa akin, you know what, Pastor Eman, you were denied because you were blacklisted. Meron kang blacklisted pa naman. Ewan kung bakit. Anyway. Wow. Finally, in-approve after 1.5 years, na-approve ulit. So 2002, nakapunta na ako dito. Maraming panalangin. Dininig ng Diyos ang panalangin. In 2002, I arrived here. I received the call from the church, Calvary. Pero iniisip-isip ko noon, had I come 3 years earlier, wala ako sa Calvary. Kasi hindi pa sila naghahanap ng pastor noon. True enough, God hears our prayers. Going back to the Psalms, kahit nasa Psalm na ito, hindi natin sinabi ang nanagwagi si David at the time. Pero si David, Haring David, when it happened, he lived and reigned as the king who governed well in what history calls Israel's golden era. Amen. So sisters and brothers, Psalm 7, a meditation of David, nagsasabi sa atin, may umaapi ba sa iyo? May umuusig ba sa inyo? May sumisira ba sa inyo? God vindicates the righteous. God will vindicate you. We should not lose heart. Amen. 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 Oh. Amen. Well, we are so blessed, Pastor. And thank you so much for sharing again the Word of God and part of your journey papunta dito sa Amerika. It's not an easy journey, but we praise God for guiding you every step of the way. Pastor, thank you for reminding us na ang confidence natin lagi nasa Panginoon. Amen. Ang confidence. Kaya it's amazing how Psalms, the book of Psalms, is always a blessing dahil very raw, no? Very raw siya.
and then babalik at babalik tayo ang pundasyon natin ang ating Diyos. Correct. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Salamat. We can do it. Kaya ito ang kakantahin natin. We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Ito po ang programang We Can Do It, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yes! At muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. At Pastor, sa uulitin ha, Pastor, thank you so much for blessing Salamat. us tonight. And then sa inyo din, we will be awaiting some of your comments and texts sa amin. And we thank the Lord for you. So, everybody, just say it with us. We can do it! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.